Hello. Ayan, sana dinig tayo. Meron pumapasok sa Zoom. Kilala nyo ba si Matthew Christian Silverio? Hello. Ayan, sige, bati muna tayo, no? Magsimula na tayo ng live. Ah, magandang hapon po sa lahat. Pasensya na po at ngayon lang po tayo nagsimula sa ating live. Mabuhay po tayo mga kataong bayan. Ngayon po sa ating Taong Bayan Online, ang karapat-dapat na live. Episode 3. Ayan, bahagi pa rin po ito ng ating serye ng pagtatalakay sa nakaamba o sa proposed charter change o pagpapalit ng ating konstitusyon. Ngayong hapon po katalakayan po natin uli ang ating mga leader kabataan at tatalakayin po natin ang napakahalagang issue na patungkol po dito sa charter change na ito. Kung nakaraang episode po, pinag-usapan na natin yung usapin po ng economic aspect ng charter change na propose. Ngayon naman po ay gusto nating pag-usapan at bigyan ng diin yung banta nito sa ating demokrasya. Kasama po natin ang mga kabataan na magpapahayag ang kanilang pananaw at ang Soulful Band. Ayan, may kasama po tayong banda na magtutugtog ngayon. Pihado karamihan po sa mga nanonood sa atin pamilyar na kayo doon sa grupong Soulful Band. Mamaya po makikita po natin sila, mag-o-open yan sila ng camera at isa-isa po natin sila papakilala. Ngayon, sige, kasama po natin ang ating mga kapatid mula po sa iba't ibang organisasyon. Simulan na natin, tingnan natin kasi medyo ako'y nakabukas yung aking script, hindi ko nakikita. Ayan. Ayan, hello, hello. Babatiin po natin tawagin natin unang-una na siyempre ladies first. Ayan, bagamat din natin kasama noon sa mga nakarang episodes, pero kapiling naman natin yung kanilang organisasyon in spirit. Pero sige, si Jenny Habon, yan, welcome. Bati ka naman Jenny. Si Jenny po pala mga kataong bayan ay mula po sa Tayo Coalition. Si Jenny na po ang magbabanggit kung ano yung Tayo Coalition. Jenny, pwede ka mag-unmute. Yeah. Ayan, isang mapagpalayang hapon po sa ating lahat. Ako po si Jenny Habon at nagpapasalamat po ako na makasama ulit kayo sa episode na ito. Actually, Kuya Egay, parang ang last time na nakasama ko sa Taong Bayan ay nung November pa. Ngayon, February na. Kaya, and po. Uh, Again, I am from the Junior ALCO Philippines, also with the Tayo Coalition. Ang Tayo Coalition ay isang pinagbuklod ng mga samahan ng mga student councils, youth formations, at iba't ibang mga youth-led groups na tawag na. Naririnig niyo po ba yung aso ko? Yes, Pasensya na po. So, Youth Tayo Coalition po ay the Alliance of Youth Against Chacha. Tayo Against Chacha. So, ito po ay pinapangunahan ng SCAP, Student Council Alliance of the Philippines, at ng Akbayan Youth. I believe po ay parang pumapasok po ata ang isa nating kasama from Akbayan Youth. At from okay. convener po, siya po ang convener ng isa sa mga convener ng Tayo Coalition. Ayan. So, isang mabuhay na hapon po sa ating lahat. Correct mo ako, Jenny. Ang pangalan ba niya? Matthew? Christian? Tama? Paki, kasi i-accept ko or Ano ipapasok. po, Kuya Apo Egay? Kuya guys, si Kuya Matthew po, yung kasama natin last time. Okay, papasukin natin si Matthew. Kasama. Ah, Pero bago natin kausapin, unahin natin sila. Salamat, Jenny, no? Pero ang susunod kong tatawagin yung kasi kasamang Frank. Ayan. Consistent yan from the very beginning nitong ating episodes ng January. Si Jenny kasi, actually, ang dami ko lang sa kanyang nire-request. Kaya nahihiya na ako. Imbitahin mo rin sa Taong Bayan. Pero pa-March na, hindi pa rin naman titigil ang usapin tungkol sa Chacha. Panahon panahon naman para lalahanin ng mga kababaihan, 'di ba, Marso. So asahan mo Jenny, ngayon pa lang sinasalang na no. Pero syempre pwedeng humindi si Jenny, depende sa availability. Pero dun sana nilalaan. O sige, Frank Araneta, siya naman po ay mula po dun sa ating Area H Youth Council. Frank, pakilala mo na rin uli yung Area H Youth Ayan, Council. magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Frank Araneta, isang miyembro po din ng Sangguniang Kabataan at nagmula tayo sa isang community organization mula sa San Jose del Monte, Bulacan. So,
Magandang hapon po and nandito na ngayon si Kuya Matt, no? Hello. Hmm. Mamaya tawagin natin si Matt. Kasi ang ginawa po natin ngayon, marami po tayong mga leader kabataan na inibitahan. Kasi parang pagkakataon naman para daw marinig ang tinig ng ating mga youth o ating mga Gen Z. Diba? Nakiki-Gen Z pa rin ako hanggang dito sa Taong Bayan. Gen Z na kami sa Walk the Talk. Gen Z rin tayo ngayon dito sa Taong Bayan. Sunod na natin yung ating kapatid din na actually ngayon hindi co-host or hindi kayo co-moderator. Kayo ay mga panelista at kasama natin sa ating conversation. Hindi rin tayo parang formal na may guest tapos magsasalita. Hindi rin ganun. Turing natin ngayon yung Taong Bayan episode na may pagka semi-formal. Kaya nga nag-imbita rin tayo ng banda. Pero bago sila, tawagin natin si Richard. Chard? Ayan, si Richard naman po ay mula pa rin po sa um, College of Arts and Sciences. Tama ba ako, Chard? No? Cavite State University. Chard, Yes, bati ka. yes po. Ayun. Isang mapagpalayang hapon sa inyong lahat. Sana hindi na po kayo nagsasawa sa akin. Welcome po sa isang hapon no, ng siksik na at aktibong talakayan. Sakto, no? Siksik. Ay, biro lang yun, ha? Okay lang po. Nagawa ko lang light, di ba? Kasi, ayan, ngayon sige, sama natin si kasamang Matthew Christian Silverio. Kung payag siya, sinalang natin siya nang hindi niya nalalaman. Pero talaga nag-invite tayo sana ng mga makakasama today. Hello Matthew, kamusta? Sorry, ba't mo naman... Hello po mga kasama. Rinig niyo po ko? Yes. Mm-hmm. Okay. Hello po. Okay. Salamat po. Hi. Hello, ako si Matt. Matthew Silverio mula sa Student Council Alliance of the Philippines at ang National Student Council Coordinator ng Akbayan Youth. So, hello mga kasama. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon, Matthew. Salamat sa pagtugon. Pero yan, napakilala na natin sila. Bubuksan ng camera para sa ating banda. Ayan. Parang no? Sorry. Ayan, nandito po ang mga kapatid naman natin sa Soulful Band at para patikimin tayo bago tayo magsimula ng discussion. Okay lang kayo? Makinig sa ating mga kagrupo sa banda. Ayan, ang Soulful Band. Palakpakan po natin virtual clap.
I hope someday you'll join us in a world with one. Thank you very much. Ayan, hello. Dinig ba ako? Dinig ako, ano? Thumbs up nga kung nadinig ako. Yan. Nadinig ba sila ng maayos? Sorry hindi na yung monitor magpi-feedback dito eh. Nadinig naman sila? Jen, nadidinig ba sila? Okay, nadinig daw kayo ng maayos. Maganda. O pangit. Nadinig daw kayo, kailang pangit. Joke. Hindi maganda yung sagap kasi tinitingnan din natin, pasensya na mga tambay. Yan. So, mamaya check natin ulit. Para po sa ating panimula, bago tayo magsimula, batiin natin ang ating mga kataong bayan na nanonood ngayon sa live. Again, pa-share po ang ating live ngayon. Nasa Facebook page po tayo ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Ako po si Egay, mula po ako sa Secretariat ng PARA. Ayan, kasama ko rin dito yung iba pang mga Secretariat ng PARA nag-a-assist no? At syempre, virtual club ulit para sa ating mga kapatid mula sa Soulful Band. Hindi pa sila aalis kasi meron pa po silang mga tutugtugin. Kaugnay pa din doon sa kanila namang pamamaraan kung paano sila tumitindig laban sa ating issue o sa Chacha. Binabati natin si Dame Dion, saka si Charles King, si Gerbert Priola watching from Bataan, si Yamite Kudasay, sabi niya hi, watching from Payatas, si Topher Gutierrez, good afternoon po, Y4R Pangarap, Youth for Rights Pangarap po ito. Nanonood din po kasama natin sila Eugene, of course, nandito kasama natin sila Richard, ayan, nandito rin nanonood din sila sa live, si Justice Fernandez ng TFD, ayan, at iba pa. So, request lang po sa mga nanonood, pakitulungan na po tayong ipalaganap, ipakalat, ipaalam sa iba nating mga kapatid na tayo po ay naka-live na ngayon. Kasi medyo na late tayo ng 30 minutes. Inaayos po kasi natin yung ating sounds at saka yung audio, kaya medyo napatagal tayo. So, humihingi po kami ng paumanhin, Simulan na po natin ang ating pagtatalakayan. Pero bago na yan, tatawagin natin uli ang the rest ng ating mga kapanilista at mga kataong bayan ngayon, si Jenny, si Frank at si Richard. Pero bago yan, nais nating ibigay yung ating panimula. Nasa likod po ng bawat pahina ng ating konstitusyon ang isang malalim na kaugnayan sa kasaysayan ng ating bayan. 1986 po, kaugnay po nito ang EDSA People Power Revolution na paparating po. Ibig sabihin ay sa February 25. Actually, ilang linggo na po na inaalala. Lalong-lalo na yun sa mga nagbibigay ng pagpapahalaga sa people power at sa dahilan kung paano nagkaroon ng EDSA People Power Revolution. Nagdulot ng malaking pagbabago sa ating lipunan at pamahalaan ang nangyaring ito o ang pangyaring ito. Ito po ang yugto kung saan ang kapangyarihan ng sambayanan ay nagtagumpay laban sa diktadorya at itinatagpo ang isang bagong konstitusyon na magtataguyod ng mga prinsipyong pangdemokrasya. Kasi nga po, mula sa diktadorya, isinet up at kailangan natin ng isang konstitusyon, bagong konstitusyon ng panahon na yan upang lamanin ang prinsipyo na pangdemokrasya. Sa araw po na ito, sa hapong ito, atin pong alamin kung paano sabihin na natin nakaugat ang mga batas at prinsipyong ito sa ating kasaysayan at kung paano may ugnayan itong charter change na binabalak nila at ang ating pagtutol sa usapin naman po ng pag-alala natin o pag-commemorate natin ng February 25 EDSA People Power. Kung paano ito naglalarawan sa kasalukuyang laban natin sa banta
dito sa ating demokrasya. Inaanyayahan po natin ang ating mga kapatid, ano, tatanggalin ko aking spotlight para makita tayo lahat. Ayan, simulan na po natin. Nagkakamali akong pindot. Ayan. Frank, ano ba ang iyong mga pagtingin ayon dito sa mga pangyayaring ito, sa pagbabantang ito? Simulan natin kay Frank. And audible naman po, no? Yes, yes. Para sa akin po bilang kabataan, nakikita natin na ito po ay isang malaking pagsampal no sa mga nauna sa atin na ipinaglaban itong mayroon tayong demokrasya at sana ang totoong inisyatibo ng sambayanan ay nagmumula talaga sa sambayanan. Pero ngayon po hindi naman po 'yun ang kaso, hindi naman 'yun ang nangyayari. Para tayong niloloko din no na nalilitaw na rin ng ating mga kasamang Pilipino na hindi alam ang mga kaganapan talaga sa lipunan. At ayun, bilang kabataan po, mas pinupush pa natin no, na yung mga kasama natin sa youth in governance ay nakikiisa din sa pag-claim ng democratic spaces natin at sa pagbibigay din no, ng ating lakas dito sa demokrasya. Salamat, Frank. Ngayon naman, hingan natin ng panimulang opinyon. Unahin na natin, Chard, si Jenny. Jenny. Ayan. Ayan. Kuya Egay, siguro titignan natin ito sa lente ng mga public administration student. Sa paaralan, tinuruan tayo na ang kasalukuyang konstitusyon ng saligang batas na meron tayo ngayon ay nakapaloob dito ang fixed term limits, ang strict control sa declaration ng martial law, ang banning ng mga political dynasties. Pero ganun pa man, no, parang hindi pa din natin siya nakikita. At higit sa lahat, yung freedom of expression. Meron tayong right to participate sa isang free at fair election. Meron tayong right to suffrage, freedom for association, at press freedom. So, ang mga ito na nabanggit ko ay tawag nito, merong banta sa atin kung mababago man ang charter, ang saligang batas na meron tayo ngayon. Although nakikita natin na ang argument ng iba ay bilang mga kabataan hindi pa natin lubusang alam kung ano ang ibig sabihin ng charter change, na baka nakikisayaw tayo against sa constitution, sa charter change sa charter change, pero hindi natin lubusang alam kung ano yung meron sa constitution. Pero napapatunayan no sa nakita natin na mga movement ng mga students, ng mga youth-led organizations, ng mga youth-serving organizations na isa ang mga kabataan sa tumitindig sa kung ano yung nakikita nilang tama. At alam natin na dahil matalino na ang kabataan ngayon ay imposible na hindi nila alam kung ano yung mga banta ng charter change na talagang ipinupush ng government ngayon sa atin. Yun, oo. Pwede kayo sumingit, Frank, at saka Richard, at saka yung mga kapatid natin. Si Matthew, pwede rin. Kung meron kayo karagdagang opinion. At gayon din po ang ating mga kataong bayan sa live. Bukod sa hiling namin na sana i-share ninyo yung ating live ngayon, tawagin po ninyo yung ating mga kapatid. I-share po ninyo sa inyong mga kakilala. Nais din namin hingi ng inyong mga opinion. So pwede kayong mag-comment dito sa ating comment box ng inyong mga pagsang-ayon, pagtutol, ano pa man, no? Pati shoutout at pagpapabati, pwede naman po. Pero ako po ay magkukwento ng kaunti bago kay Richard. Kasi parang ang title po natin ngayon ay Chacharatsyada, Sagasa sa Demokrasya. Ngayon ang gusto natin sana simulan na sinimulan na ng ating kapatid na si Frank at saka si Jenny, di ba? Yung ating konstitusyon daw ay mayroong rektang koneksyon dito sa paparating na pag-alala sa EDSA People Power commemoration. Pang ilang taon na nga ba ng EDSA? Kung meron pang ilang anibersaryo na ng EDSA? 38 years po. Yan, 38 years. So 38 years ago, di ba? Kumilos ang mga mamamayan at nagpunta sa EDSA.
At ang konstitusyon po ng Pilipinas, ayon po sa punto natin dito sa ating pinag-uusapan, ay kilala bilang 1987 Constitution. So 86 po ang EDSA People Power, di ba? Na set up ang konstitusyon ng 1987 o na ipinal, di ba? Uh, Ipinanukala at inaprubahan po ito matapos po ang EDSA People Power noong February 1986. Isa po yung mahalagang connect ng ating EDSA People Power commemoration at saka nitong ating konstitusyon na pinapanukala ngayon na galawin at baguhin. Ang EDSA People Power din po ay nangyari sa EDSA Avenue sa Metro Manila kung saan nagtipon ng milyon-milyong mga Pilipino upang tutulan ang diktadorya ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ibinabalik po natin itong kwento na ito para po makita natin ang relevance kung bakit dapat alalahanin itong EDSA People Power sa darating na February 25. Pero karagdagan din po dyan, hindi lamang po sa EDSA nangyari ang mga protesta o mga pagkilos. Ito po ay nangyari nationwide. Ito po ay pagkilos ng iba't ibang mga probinsya, iba't ibang mamamayan, iba't ibang mga sektor. Kaya ibig sabihin, meron pong mga nasa Visayas, meron din po sa Mindanao, at meron po doon sa mga kaprobinsyahan, ika nga ng Luzon. So, doon sa mga nagsasabi na ang EDSA daw ay ilan lang naman daw ang nagprotesta at nandyan lang naman daw yun sa sa EDSA highway, di ba? Yan yung mga paninira o yung mga pababaluktot sa katotohanan. At hindi lang po nangyari ang EDSA o ang pagkilos ng mamamayan noong February 25. Ito po ay binild up po ng mahabang-mahabang pagkilos at pagtutol ng mamamayan upang labanan yung diktadorya. At nung nilabanan ng diktadorya, yun nga, nagkaroon po tayo ng bagong konstitusyon dahil sinabi na nga ni kapatid na Jenny, di ba? May kaugnayan nito sa pagbibigay ng proteksyon sa demokrasya. Kasi sa diktadorya, walang demokrasya, di ba? Nung panahon ay binangon ng bansa natin yung demokrasya, ang isang pamamaraan upang maproteksyonan ito ay yung pagkakaroon o paglalagay sa provision mismo ng ating konstitusyon. At ang pag-aaklas po ng EDSA ay humantong sa pagkakaluklok sa kapangyarihan nung magiging presidente nung panahon na yon, si presidente o dating presidente Corazon Aquino. Baka lang po nakakalimot po yung iba o kaya baka hindi alam, no? Kaya pinapaalala natin na naging unang babaeng pangulo sa Pilipinas at sa pagtatatag ng isang bagong pamahalaan na itataguyod ang mga prinsipyo ng demokrasya. Paulit-ulit po yung demokrasya kasi binabalik natin. Ang title po natin ngayon, Chacharatsyada Sagasa sa Demokrasya. I-requestan natin kung meron kayong karagdagang mga opinion, pwede Matthew, Jenny, Frank at saka Richard. Yan, pwede na tayo magtalakayan. Pwede. Hello. Naririnig ba ako? Okay na ako narinig din. Ako naman po Kuya Ege. Sige. Yun nga. Yung pagkakatatag ng 1987 Constitution. Yun yung solusyon na nakita ng mga constitutional framers natin noon. Gawa ng yung bansa natin ay kung babalikan natin ang kasaysayan ay niyurakan ng diktadoryang Marcos. So yun, yung pagkakatatag ng 1987 Constitution na yun, ang layunin ay magkaroon ng pagkakapantay-pantay at pagpapahalaga sa dignidad ng tao sa ilalim ng batas. Simula ng panahon na yun, nagkaroon na rin ng yung mga presidenteng nagdaan, nagkaroon ng ilang tries, o sinubok nilang baguhin ang konstitusyon. Pero lahat yun ay syempre nabigo. Tapos ngayon eto na naman, may panibagong gusto na naman nilang ulit subukin ang credibility ng 1987 Constitution. Yan, nakakapagtaka nga lang kasi yung way nila ng pag-usig sa taong bayan is tila mabubulaklak yung gamit nilang salita, nakakalinsang nililin lang nila yung mga tao, kesyo sasabihin nila para daw to sa ikagaganda ng ekonomiya. Pero si 1987 Constitution naman, kung babalikan natin yung mga nakarang talakayan, nakarang episode, ay may mga provision na
nakakatulong no sa ating mamamayan sa estadong economical. Ayun. So yun, ayun bilang pagtatapos, ano nga ba talaga ang layunin ng mga mambabatas na nagsusulong ng charter change na ito? Para nga ba ito sa mamamayan o para lamang sa pansarili nilang mga interes? Salamat, Chard. Unless may gusto sabihin nyo ating mga kapatid pa, no? Sabihan nyo lang ako kasi madaldal ako talaga. Hello, Matt, Kuya. sige, Matt. Rinig ko po. Ayan. Salamat po. Ayan. Well, dagdag ko lang po sa mga sinabi ng mga kasama at sinabi niyo po, no, on these very days, hindi lang po yung February 25. It's a series and months and years of struggle, ng pakikibaka ng mga leader estudyante, ng mga grupo, even yung mga naging biktima lamang ng karahasan at kawalan ng katarungan ng panahon ng diktadoryang Marcos Sr. Ngayon na nasa panahon din tayo ng kanyang anak at walang pag-amin, walang pagkilala, no, at walang paghingi ng tawad at walang hustisya para sa mga biktima na ito, nakikita natin na nawawalan ng saysay ang kanilang pakikibaka. Natatandaan natin na again, 38 years ago, libo-libo at milyon-milyong Pilipino ang nagtitipon at nagsasagawa ng EDSA People Power, series of struggles ito and maraming namatay para dito at kitang-kita ito ang mga pangalan na ito sa bantayog ng mga bayani dito sa Quezon City. Sa ating lipunan, no, may nagbabadya din talaga itong sinasabi nating ginagamit nila ang People's Initiative. Ayon sa konstitusyon natin, ang People's Initiative ay talagang dapat inisyatibo ng taong bayan. Pero dahil ang ginagamit ito ng mga kongresista, ng mga politiko para sa sarili nilang interes, gumagamit sila ng tupad, ng AIX, ng mga programang pang-welfare dapat ng mga Pilipino, ng mga marginalized communities natin, ng mga nasa laylayan na sektor. At wala itong pinagkaiba. Hello po? Ang ibig mo ba gumagamit ay para bang pinansusuhol nila itong mga... Yes, wala po itong pinagkaiba sa ginawa ni Marcos Sr. noon para baguhin ang konstitusyon at ma-centralize sa kanya ang kapangyarihan bilang isang diktador. Dati noon, ang mga kwento ay ang DILG pa mismo nung panahon na iyon ang naghain ng plebisito sa mga barangay, sa mga komunidad na sinasabi, gusto nyo ba ng bigas, ng libreng bigas, ng isang sakong bigas? Magtataas lamang ng kamay ang mga mamamayan na nasa barangay at pipicturean ito, kukuhanan ng litrato, ay boto na pala ito. Naging boto na pala ito sa plebisito upang baguhin ang konstitusyon at ma-centralize kay Marcos ang kapangyarihan. No? Naging planning na napakatagal. At again, sabi nga po, 38 years ago, at 38 years later, naririto tayo ngayon upang tumindig, magdasal, na dapat talaga hindi ito matuloy dahil sabi nila economic provisions lang daw ang babaguhin. Pero maraming eksperto, mga abogado ang nagsasabi na pag nagbukas ang revisions ng Constitution, ang amendments sa Constitution, bukas ito at maaari itong abusuhin ng mga kongresista. At nakakatawa dahil ang People's Initiative nila ay pagboto parehas ng Kongreso, na House of Representatives at ng Senado. Both houses. Ibig sabihin, gusto nila ma-centralize ang kapangyarihan ng pagboto, ng pagbago sa kanila at maaaring matalo ang Senado dito. At isa pa na karagdagan sa panghuli kong sasabihin po ay yung pagboto nila ng both houses, no, maaaring makita rin natin ang pagyurak sa demokrasya. Paano po ito mangyayari? Dahil panawagan din natin na mispriority ito. Ang dami-daming sandamakmak ang problema ng Pilipinas. Pero nagpapakasasa sila at sumasayaw sila ng tsa-tsa. Ang dami-dami kagaya sa sektor ng kabataan at sa mahalawak na hanay ng mga estudyanteng Pilipino, may edu crisis na kailangan ng bilyon-bilyon. At inamin din ito mismo ng Education Commission, ng Second Education Commission ng Congress. Inamin na natin ito pero wala pa rin aksyon. Ang sabi pa nga nila, pag binuksan nila ang foreign ownership sa pamamagitan ng pag-revise ng Constitution, ay masasagot ito. Ang masasagot ng edu crisis na ito kasi marami daw mag-i-invest para sa edukasyon ng mga foreign companies, mga corporations. Pero sigurado ba talaga tayo dito?
At bakit tayo nagfo-focus ng energy natin towards it? Sa huli ay kitang-kita natin na bukod sa miss priority ito, ay maaaring nililin lang din talaga. At hindi lang maaari pala, nililin lang din talaga ang mga mamamayan, ang mga kapwa nating mga kapwa nating kababayan Pilipino na nasa laylayan. Okay, oo. Bagamat mahalaga ang mga binanggit natin mga kapatid, ano? Hindi na natin masyadong binibigyan ng diin kasi nung nakaraang mga episodes nga, yan na po ang nating napagbigyan ng diin. Pero okay lang po yan dahil gusto natin siya pagdugtong-dugtungin. Sa ngayon sa bahagi po na to, meron po akong gustong ibigyan ng diin, ano? Ang 1987 Constitution po ay naglalaman po ito ng mga provisions na nagpapalakas sa mga karapatang pantao, kalayaan ng mamamayan, kasama po dyan yung kalayaan sa pamamahayag na binanggit na rin po kanina ng ating kapatid na si Jenny. Freedom of expression. At nandyan din po yung kalayaan sa pagtitipon, assembly, at pag-association o yung pagbubuo ng mga asosasyon. Lahat ng yon po ay protektado sa ating batas o sa ating saligang batas. At bahagi po yan, kung di ako nagkakamali, parts ng Bill of Rights. No? Pasok yan sa ating Bill of Rights. Teka lang, nawala yung aking mga kausap. Saan na ba ako? Yan. So, kung sumasang-ayon kayo, di ba, nabanggit na ni Jenny yan eh. Kaunting-kaunting ano lang, kaunting dagdag lang ng bago tayo sumulong at tatawagin natin muli ang Soulful Band. Ano? Kasi gusto sana natin ngayon, templado tayo ng talastasan o pagdidiskusyon o pagko-conversation tapos may tugtugan. Sige Jenny, baka gusto mong palawigin pa yung aking sinasabi. Ayan. Siguro po Kuya Egay, no, napaka-ironic na lumipat ka ng person. Ay, sorry. Ayan, so yun kaya. Ayun nga po, katulad ng sinasabi ko, napaka-ironic lang, no, Kuya Egay at mga kasama na parang kung kailan tayo mas tumitindig sa ating mga pinanghawakang mga prinsipyo at pinaglalaban para sa pakikibaka. Ganun din yung pagsupil sa mga natin, no, sa voice natin, sa karapatan natin na ipahayag yung ating mga ipinaglalaban at ipinagpapakibaka. Siguro, isi-share ko na lang din kung ano yung nangyari sa isa sa mga proyekto namin. Hindi ko na lang babanggitin kung ano itong local institution na ito dahil isa nga po ako sa mga nakaranas ng suppression. No, bagamat wala pa man itong nangyayari, bagamat wala pa man ang pagbabago ng ating konstitusyon, ay kami sa hanay namin ay nakaranas na kami ng napakatinding suppression kung saan lahat ng mga publicity at mga ipinost namin ay nadiktahan na kailangan nabigyan kami ng ultimatum na kung hindi namin buburahin ay lahat kami ipapatawag sa aming mga lokal na institusyon. So, wag titignan natin parang dahil knowing nga na ang background ay sa paaralan lahat tayo dito ay kabilang bilang mga scholar ng bayan. Itong mga nasa kapangyarihan, ang lagi nilang tawag nito, ang lagi nilang ipinupunto sa amin bilang mga lumalaban na nakikibaka para dito ay scholar kami ng bayan at dapat ay dapat ay hindi kami sumasali sa mga ganitong pakikibaka. Which is really ironic sa kung ano yung itinuturo sa atin ng konstitusyon na bagamat hindi pa man tuluyang nababago ay yung tawag nito, yung paghawak nila sa leeg ng mga mamamayan ay naroon na. No? Kasama rin dito yung kasama din dito yung tuluyang mga tawag na ito, mga cases ng mga kaso sa pagpatay sa ating mga journalists, 'di ba? Parang ang dami. I mean, before pa man kahit na meron na tayong meron na tayong kasulukuyang konstitusyon ngayon ay patuloy yung mga ganitong kaso sa lipunan natin. So, kailangan parang napaka-ironic siya pag titignan natin sa konsepto ng lipunan. Yeah, agree. Narinig ko yung kwento na yan, at sabi ko nga hindi nakapagpigil si Jenny.
kinuwento rin niya. Yung sinasabi niya pong pagpipigil sa kanilang pagpapahayag, tungkol po ito doon sa kanilang protesta sa napipintong tsa o sa proposed charter change. Dahil lang mga kabataan ay nais tumutol, di ba? Nagsagawa ngayon ng mga iba't ibang mga pamamaraan at kasama po diyan ang paglalabas ng mga pahayag, di ba? Sa iba't ibang forma. Ngayon, pinipigilan yon at sila ay pinagbabantaan pa nga, ika nga. Ang sinasabi nga natin, di ba? Ang ating karapatan para sa malayang pamamahayag ay nandiyan at sinasabi at pinagtitibay sa konstitusyon. Ang problema, hindi yung konstitusyon. Ang problema, yung mga gustong lumabag dito sa ating karapatan para sa malayang pamamahayag na nandoon naman sa loob ng konstitusyon. So lalo na pag binago ang konstitusyon, di ba kagalawin pa yan lalo. Lalo meron na nga nagsasabi na ibang mga grupo o mga opisyal na dapat daw ay limited yung freedom of expression. Gustong ilimit palalo. Eto nga, meron ka ng freedom of expression, sinabi sa Constitution, nababiolate pa. Lalo na kung bibigyan pa ng pagkakataon na buksan muli. At tama si Jenny. Nung panahon pa ng martial law, yaan yung dahilan kung bakit nagkaroon ng matibay na Bill of Rights at kasama dyan ang freedom of expression sa loob ng ating 1987 Constitution. Dahil yan yung labag na labag o nilalabag noong panahon ng diktadorya. Muli natin tawagin ang ating pagpapahayag sa pamamagitan ng musika at awitin, ang Soulful Band. Sana po maayos yung ating sounds. Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat po sa pangingin dito sa Panginoon. Dinig sila? Dinig? Dinig? Cover. There's a song from Bob. Paring Bob. Someday the merchant ships, minutes after they took God, the body of this king, but my hands were made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation. Won't you help me sing? Another song of freedom. So high ancient song. Ancient song. Emancipate yourself from endless slavery. Honor ourselves in free our mind. I'm no fear for the human energy. It's not them, it's mankind. Our wrong shall reveal our prophets. While we stand aside and know. Some say it's just a part of it. We have got to feel the room. Won't you help me see another song of freedom? So whatever I have, redemption song, redemption song. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy. Stop can't stop the time. How long shall it take till our prophets? While we stand beside the some say it's just a part of it. We have got to feel the blue. Won't you help me sing another song of freedom?
So I have my head. Redemption song. Redemption song. Redemption song. Redemption song. Yun, virtual clap ulit tayo para sa ating mga kapatid sa Soulful Band. Mamaya babalik pa po sila. May tanong lang muna ako kila Richard at sa kila meron ba silang tugtog? Parang naririnig ko yung boses pero yung tunog ng kanilang instrumento parang hindi yata. Tama ba ako? May tugtog naman po sa akin, Kuya Ege. Ah, may tugtog naman. Napuputo lang po ng onte. Ganun. Okay, okay. Sige, sige. Pasensya na medyo, siyempre nandito kasi kami magkakasama. Medyo hindi ko marinig. Pero pag pinapakinggan ko sa cellphone, parang boses lang, walang tugtog-tugtog. Pero sabi naman nila meron daw. So yan, paki-check lang din kami at paki-message kami kung ano po yung dating sa inyo dyan. Ano? Bago tayo magsimula ulit, basahin natin po yung ating mga nasa live. Chris Ann Nicole Nulud, watching from Caloocan City. Christian Escobar Bernaldo, magandang hapon sa lahat, watching from Youth for Rights Caloocan. Lizel Andrea Reboledo, watching from Y4R Caloocan, Youth for Rights Caloocan. Ayan, mga kapatid, again, nagre-request po tayo na i-share po natin ang ating live ngayon, ang sa gayon ay marami po tayong maabot. At saka kayo po ay ini-invite namin na maki-join sa ating conversation sa pamamagitan po ng pagko-comment sa ating comment box ng inyong mga tanong, opinion, pagsang-ayon. Gayon din po ang pagbati at saka pagpapa-shoutout. Nanonood din po si Sister Susan Esmilia. Ayan, batiin po natin si Sister. Balik po tayo sa ating diskusyon. Ayan, tatanggalin ko aking spotlight. Actually, hindi siya diskusyon. Sabihin na natin conversation lang naman siya. Ayan, kasama pa rin natin si Richard, si Jenny, si Frank at saka si Matthew ng ating mga leader kabataan sa iba't ibang mga organisasyon. Ang constitution po natin, sabi na natin kanina, nandiyan para sa ating mga karapatang pantao. Yan naman po ang direktang kaugnayan doon sa karapatang pantao at ang pagtutol natin sa Chacha, lalong-lalo na sa pagpapahayag. Sabi nga kanina ni Jenny, inuulit lang natin, dinudugtong natin, kung nung panahon ng diktadorya, ang pagpapahayag ang isa sa matinding tinamaan, di ba? At sinabi nito pala ni Matthew kanina, tinatamaan ito ng diktadorya, kaya nung sinet up po o nung ibinangon ng demokrasya, isa po sa binibigyan ng kahalagahan at proteksyon yung pagpapahayag ng mamamayan. Kaya kung nagpahayag ang mga kabataan ng pagtutol dito sa Chacha, hindi ito illegal. Ito po ay protektado dapat ng ating mga batas dahil ito po ay nakalagay sa saligang batas. Ang konstitusyon po ay nagtataguyod din ng pagkakaroon ng tatlong sangay ng pamahalaan. Ito po ang equal na sabi na natin branches of governments, di ba? Andiyan yung executive, legislative at judiciary na mayroong pantay na kapangyarihan at balanse sa pagitan ng mga ito, di ba? Ito si Frank ay nasa sangguniang kabataan. Pihado, nararanasan nyo na ito dito sa inyong sa local government unit, yung usapin ng pagkakapantay-pantay ng trabaho sa usapin ng paggawa ng ordinansa, di ba? Meron din tayong trabaho sa usapin ng pagbibigay ng hustisya at may trabaho din para sa pagpapatupad ng mga proyekto. Frank, sa ganitong setup, kung mababago ang ating konstitusyon, ano ba ang sa tingin mo na maaaring maging epekto nito kung magiging parang all powers to the executive? Di ba yan ang problema ng diktadorya eh? Sige, Frank. Ayun. Salamat po dun sa tanong, Kuya Egay. Ngayon nga po, sa kasalukuyang estado natin na kay dami na pong powers nga na meron ng executive ngayon pa lamang na we tend to rely din our life doon. Pero ngayon, na mas bibigyan pa natin pa sila ng mas malakas po na kapangyarihan over us, parang that's super too much na for the youth, no? And bilang ayan, nabanggit yung pagiging SK po, somehow po natatanong din kasi kung bakit kayo umu-oppose diyan sa Chacha. Ang nagiging common na response ng mga tao pagdating dito
ay anti-progress daw po yung mga nagka-cancel ng Chacha at pinipigilan daw po natin yung progreso tas yung mas kinakailangan pa sana ng mga Pilipino. Ang Chacha daw po ay para sa Pilipino naman at ito'y progress. So, ayun yung nare-receive ko lagi na anti-progress daw po ako. Oo, yun nga pagkakakontra sa kanilang mga gustong mangyari, ang tindi kagad ng labeling. Labeling ang tawag dyan kung sila kaya i-label natin, di ba? Sila kaya i-tagging natin. Char, natatawa ka, meron ka bang gustong karagdagan? Opo, meron po. Yun nga, dagdagan ko lang din po yung mga sinabi nila kanina. Ayun, on its most basic essence, gusto kong matandaan ng bawat isa na walang gobyernong perpekto. So, tayo no bilang mamamayan, granted tayo ng kapangyarihan ng saligang batas. Nandito tayo para magboses ng ating mga saloobin, opinion, pananaw. Dahil yun yung way para malaman nila na may mali sa ginagawa nila. Para kung may kailangan pang i-improve kasi yung mga politiko naman public servant yan. So yung mga ginagawa nila, kung yung mga programs nila, lahat yan may direct ng epekto sa lipunan. So kung yung mga yung mga nagpo-push na i-short na bawasan ang tawag ba doon, yung freedom of expression na i-shortcut yung yung proseso ng pagpapasa ng basas sa pagtatanggal ng isa sa mga major houses ng ating government. Tawag ba doon? Ayaw ba nila ng ayaw ba nila ng mga programa, batas na mas maayos, no? Mas maayos para sa ating lipunan at saka para sa mga ikagaganda na rin no ng kinabukasan ng bawat isa. So on that end po, or with that, sino nga ba talaga yung anti-progress? Yung mga gustong i-shortcut yung mga bagay-bagay, or yung mga gustong busisiin ng maigi kung ano yung mga nangyayari sa paligid. Yun lang po. Bago ko tawagin si Matthew, no, meron akong gusto i-capture doon sa sinabi ni Richard. Dalawa. Una yung sabi nga, demokrasya. Pag sinabing demokrasya, kasama man ng lahat ng mamamayan, kasama rin tayo doon. Kasama man si Jenny at si Frank. At hindi porket hindi nila kasang-ayon doon sa kanilang opinion, para ka ng kontra, kakaagad ang kontra. Di ba, ang demokrasya, pinapakinggan ang lahat ng panig. Ang lahat ay pwedeng magpahayag at magsalita. Ang lahat ng tinig ng mamamayan, di ba, bago humantong sa isang desisyon, democratically pinoproseso. At yung pagtutol ng mga katulad ni Jenny na masyadong matutol daw, at ni Frank na kontra progreso daw o kontra sa development daw, bahagi yon ng demokrasya. Di ba mas healthy ang democracy pagka maraming mga pinapayagan, di ba, na magpahayag ng kanilang mga opinion at sa katindig. Tapos idudugtong ko dun sa sinasabing progress. At ang totoong progreso ay hindi yung mamamayan mo naka-piring ang mata at naka-tikom ang bibig, di ba? Pag sinabi mong progreso, dapat na-enjoy ng lahat yan. At kung hindi yan ma-enjoy ng lahat, di ba, kung maapektuhan din lang naman ng mga kabataan, karapatan ng mga kabataan magpahayag ng kanilang pagtingin dyan. Di ba? Progreso, ang tunay na may maunlad na bayan ay may pagkakataon ng bawat isa para mag-ambag sa kanyang pag-unlad din. Sige, Matthew, ang daldal ko, no? Okay po, dagdag ko lang po sa usapin ng demokrasya at ng ating konstitusyon, sa buong Asia, tayo yung pinakamaraming human rights provisions at maraming welfare provisions sa ating konstitusyon mismo. At sa usapin naman ng demokrasya, tatandaan natin na ang Declaration of Human Rights ng United Nations ay may sinet na standards or checklist na matatawag natin ayon na nagpapakita na kung may tunay ba talagang demokrasya ang isang bansa. Una, for example, ay respect for human rights and fundamental freedoms. May nakikita ba natin ito
sa last administrasyon ni Duterte na maraming extrajudicial killings. Freedom of association, nakikita ba natin ngayon sa administrasyon na ito? For example, si Jenny na pinipigilan ang kanyang organisasyon, ang kanilang mga student councils na pumasok at kumontra sa Chacha, sa isang coalition na kumukontra sa Chacha. Freedom of expression and opinion, sabi rin ng UN Declaration of Rights. Marami ngayon ang nire-repress, mga student publications, ang mga student journalists at mga journalists na nire-repress. Sa usapin naman din po ng check and balance, matatandaan natin na ng panahon ng diktadoryang Marcos Sr. ay makikita natin na ginawa talaga niyang, inalis niya ang check and balances at binalik ito ng 1987 Constitution. Paano niya inalis noon? Ginawa niyang rubber stamp ang Congress. May isang kwento na gumagawa lang siya, may isang kwento na nasa CR lang daw siya noon at nagsulat siya ng isang batas sa tissue paper at pinirmahan ito ng Kongreso. No, ng panahon niya. At the same time, inalis niya ang writ of habeas corpus pagdeklara ng martial law. Ibig sabihin, ang mga korte natin ay naging walang silbi. Ang Supreme Court ay naging walang silbi at maraming nagkaroon ng maraming human rights violations. Sabi noon na maging tatlo lang na mag-gather na naglalakad, huhulihin na kayo ng kapulisan. So, yes, opo. Makikita natin ito na sa panahon ba natin ngayon, tunay bang may demokrasya? Kung babasihin natin to sa Declaration of Human Rights ng United Nations na pirmado ng Pilipinas, may totoo bang freedom of association kung pinipigilan natin ng mga kabataan at estudyante at ibang mga grupo na kumontra o masyado bang malaki ang demokrasya, sabi nila? There's no such thing. My last point is, sabi nila, westernized daw ang democracy. Ang concept ng democracy or galing daw ito sa Amerika o masyadong Americanized to the point na nung panahon ng ating mga ninuno, nung panahon ng mga datu, wala man tayong term na democracy, pero ang mga datu, bago sila maging leader ng kanilang tribo, ay pinatutunayan muna nila ang kanilang sarili at kailangan mag-agree ng kanilang tribo upang maging leader sila. At all throughout history, meron na tayong concept of democracy. Kung hindi man ito term na democracy yet, pero ito ay form na siya ng democracy kung maituturing. Na makikita natin ngayon, kung totoo bang may demokrasiya sa Pilipinas, ay may separation pa ba ng powers? Kung ang mga nandito sa Kongreso ay pamilya din ng presidente, may independence ba sa judiciary kung ang presidente mismo ay mag-a-appoint lang, kahit nasabihin natin dumana ito sa proseso, mag-a-appoint lang ng kanilang kakilala sa Supreme Court o kamag-anak sa Supreme Court and so on and so forth. So, kitang-kita natin ang pagyurak sa demokrasya at matatanong natin sa sarili natin, totoo bang may demokrasya sa Pilipinas? Totoo bang may demokrasya tayo kahit na may 1987 Constitution na dapat nagproprotekta dito? Ako, sasangayon ako sa sinasabi ni Matthew. No? Pero ang gusto kong bigyan ng diin, again, nasa konstitusyon yan at dapat protektado yan ng batas, di ba? Pinagtibay yan ng ating saligang batas. Pero ang problema natin kung naipapatupad ba at saka dapat hindi nilalabag, di ba? Yan ang sinasabi ni Matthew. Kung sinabi na nga ng konstitusyon natin na dapat ay demokratiko, dapat nirerespeto, dapat ginagalang, pinoproteksyonan, at dapat din sila sa katuparan ng mga karapatan natin, kasama diyan ang karapatan sa pagpapahayag, kung hindi naman po na-enforce, baka may problema, yung mga nag-enforce. Baka yung mga nagpapatupad ang problema, hindi ang konstitusyon. Pero sabi din niya ni Richard, hindi rin naman perpekto, di ba? Maaaring may mga problema. Pero mukhang may kakaiba po silang mga agenda o motibo. Si Matthew ata nagsabi kanina sa simula. Kapag sinimula ng buksan na baguhin ang anumang mga probisyon sa loob ng ating konstitusyon, marami na pong pwede nilang baguhin palalo at palalain ang sitwasyon. Kaya ingat na ingat po tayo dyan. Meron po kanina akong kausap, sabi niya Pandora's Box. Ayan. Para bang pag nasimulan na buksan, lalabas at tatakas ang napakadaming mga halimaw. Diba?
lalo nating ipapahamak. So yan po yung problema ng ating yan yung bakit din natin tinututulan na galawin nila ang ating saligang batas. At meron lang po akong karagdagan pa. Again, pagka papasok kayo, sabihin niyo po mga kapatid. Isang punto pa po. Kanina, yung pagbibigay ng sobrang kapangyarihan sa executive, ang hirap Tagalogin, nabubulol ako. Pag binigay mo ang sobrang kapangyarihan sa isang presidente, na tinanggal natin dahil nangyari nga yan noong panahon ng diktadorya at martial law. Yung sobrang kapangyarihan na yon, naaabuso po yan at sigurado po tayo. Sigurado tayo aabusuhin yan kahit sino pong ilagay natin dyan. Wala po tayong pipiliin, wala pong good na politiko. Pag nabigyan mo ng sobrang kapangyarihan, ay umaabuso. Kaya po, ginawa ng konstitusyon natin na lagyan ng term limits, lagyan po ng mga limitasyon ng kapangyarihan ng bawat isa at dapat may check and balance. Kaya nandyan nga po yung ating 3 branches of government. Actually, parang tama ba ako, Pard? Si Pard sa akin makusute, no? Independent sila somehow from each other. Yung para bang meron silang may kapangyarihan sila na pantay-pantay at balanse sa mga yan. So anyways, kung gusto pang dagdagan natin mga kapatid, sabi nga dito sa aking kodiko, isa sa mga pangunahing layunin ng 1987 Constitution ay ang pagtataguyod ng katarungan, pagkakapantay-pantay at pagpapahalaga sa dignidad ng tao sa ilalim ng batas. Alam nyo ba na matindi sana at maganda ang social justice provision ng ating konstitusyon. At diyan papasok po yung sinasabi nating pagtatangka ng batas na mapagpantay ang kalagayan at dignidad ng mga mahihirap sa mayayaman. Nandiyan po yung bakit protektado o dapat sana ay binibigay natin ang pagrereforma sa agraryo para umunlad ang ating agrikultura at para masuporta ng ating mga magsasaka. Bakit ganun po? Ang ating mga magsasaka, mangingisda, sila po yung mga nagpapakain, di ba? Sila nagpo-produce ng ating pagkain. Pero sila po ang mga nahihirapan sa kasalukuyang sitwasyon. Pero nasa konstitusyon po yan. E di lalo na kung tatanggalin pa ho yan. Hindi na nga protektado somehow ngayon dahil pinababayaan. Tatanggalin pa daw sa konstitusyon. Kasi, di ba, 100% foreign ownership ang kanilang proposal. Edi ang mga lupain lalo ay hindi na naibigay sa mga magsasaka na dekada na kanilang pinapanawagan para magkaroon sila ng pagkakataong umangat naman sa buhay. Sige, may sasabihin daw si kasamang Richard, si kapatid na Richard. Chard? Ayun po Kuya Egay. Dagdagan ko lang din po yung sa sinabi nyo kanina. Kasi, tawag po ba doon? Yung, some part ba yung sa sinabi nyo kanina? Nakalimutan ko bigla. Ayun, yung sa Go, Chard. yung sa problema ng mismong na pag-e-enforce ng Constitution. I mean, yun nga, which is tama naman po talaga Kuya Egay. Kasi ito hindi pa binabago yung Constitution. Same Constitution pa rin tayo ngayon. Pero tahasan na yung pag-aabuso sa human rights, 'di ba? Left and right na babalitaan natin. So, sige, sabihin nga natin na gusto natin baguhin yung 1987 Constitution. Di bigyan nyo kami ng concrete na evidence sa bakit kailangan siyang baguhin. Kaso wala. And it is proven naman na po, no, by the history na yung succeeding attempts sa pagbabago nun, wala silang pinapakitang maayos or konkreto na mga kasolusyon, no, sa kung anumang loopholes nga ba na nakita nila sa 1987 Constitution. Yes. Agree. Para naman puli, ipahayag ang kanilang pagtutol sa konstitusyon sa mamagitan ng konstitusyon sa charter change, no? Para bago pagpatuloy ating talakayan, tatawagin natin muli ang Soulful Band para sa kanilang freedom of expression. Nakikiba ka po. Huwag kayong bumukso.
Don't give up. Pwede somehow we do lessons. There's freedom within. There's freedom without. Right, it's a battle every day. Many battles are lost. Never sleeping. Roll around your and now, hey now, it's over. Right now, hey now, now it's all in my heart. It's a hole in the roof. Where the subject of politics in a paper today. It's a war in the west. We can turn it over hey now, hey now. So hey now, hey now. Don't say it. Come, they come. Oh, yes. Now they only do. Now we're walking again to the beauty ground, and I'm coming step to your heart. The paper in the day, hearing the truth, as you know, feeling the inspiration and belief. Hey now, hey now, don't hey now, Yeah, virtual club. Virtual club po para sa ating mga kapatid mula sa Soulful Band. Hey, ano mo lyrics mo, tol? Don't dream it's over. Don't dream it's over. Sangayon ba kayo? Hindi pa over ang laban. Parang ano lang no? Parang ah, tuloy lang ang laban kasi don't dream na over na siya. Sige. Malapit na tayo matapos. 5:53 na, magsi 6 o'clock na. Medyo late tayo nagsimula pero ganun pa man medyo ginagabi na tayo at tayo din nating matali sa atin itong ating mga kapatid mula po sa ating mga kabataan. Nagdidiliman na sa paligid nila kahit kay Jenny madilim na sa paligid Tapos papagabi na. So, ganito po. Pasok tayo sa susunod na mga punto bago natin tapusin. Gusto lang natin bigyan ng diin yung ating ilang pang mga puntos dito. Ang EDSA People Power at saka ang Constitution at ang human rights pinagdudugtong-dugtong na natin. Ang democracy, ika nga, kasama na po dyan. Ilang mga punto pa po. Pero kung gusto po magdagdag ng ating mga kapatid sa ating panel, pwede pa po At saka yung ating mga nanonood, na ilan na lang po natitira, mukhang nainip na sila. Para sa akin, isang malaking panganib ang pag-alis ng limitasyon ng termino ng mga opisyal. Ito maaari pong magdulot ng pagkakaroon ng mga politiko
na walang takot sa at pananagutan, yung tinatawag nating accountability sa kanilang mga aksyon na siyang bumabawas sa tunay na representasyon at boses ng taong bayan. At hindi na po yan bago kasi alam na alam po natin yan na noong panahon po ng diktadorya na binago ng konstitusyon na dahilan kung bakit nakukumpara natin ang demokrasya sa diktadorya, ang kaibahan po niyan, ito po, di ba? Kung ano-ano na po ang ginawa ng dating Presidente Marcos, ng yumawang Presidente Marcos, ng diktador na si Marcos, ang dami niya nang nilabag mula po sa economic, socio-cultural rights o yung mga karapatan natin sa hanap buhay, pagkain, kalikasan. Pagka inisa-isa po natin yan, noong panahon noon, di ba? Bumabagsak po ang sahod ng mga manggagawa, hindi naibigay ang mga lupa para sa mga magsasaka. Nagsimula pong maabuso ang ating mga kalikasan. Nandiyan po ang sobra-sobrang illegal logging. Andiyan na po ang mga lagayan at palakasan sa pamahalaan, korupsyon. Lahat ng yan po ay naganap dahil po ang kapangyarihan ay nakatuon sa iisa lamang at sa kanyang mga alipores. Yan po ang problema po na sinasabi natin, kaya ayaw po natin na lumala ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtatanggal ng proteksyon na ito para sa ating demokrasya at sa ating tunay na representasyon ng boses ng taong bayan. Ang ikalawang punto pa po para po sa ating diskusyon ngayon o sa ating conversation, yung pagtanggal po ng term limits ay magbubukas ng pinto sa posibleng pang-aabuso pa ho ng mga korap dito sa ating pamahalaan. Di ba? Pinaramdam nga sa atin nung nakaraang presidente, palagi ko sasangayon ng ating mga kapatid, no? Na kung ano ang kanyang sabihin yun ang masusunod. 'Di ba? Tapos yung mga tao na nasa paligid niya ay napakamakapangyarihan. At in fact, napakadami mga pinatay nung kanilang war on drugs. At nawalan ng tinig ang mga tao dahil bawat magsalita at tumutol, ayun, na Senator Leila de Lima, ika nga ay kinulong at binigyan pa ng kaso o ng mga gawa-gawang kaso, gawa-gawang intriga, gawa-gawang mga kwento. Marami po ang mga dumanas ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao mula po sa harassment, pagkulong, gawa-gawang kaso hanggang sa pagpatay na biktima po ng extrajudicial killings. Yan po sa kabila na meron tayong konstitusyon paano pa kaya kung tatanggalin mo ang ganyang mga provision sa ating konstitusyon? Kahit pa paano ang tinig ng mamamayan sa sinasabi nating hinahanap natin mga kapatid. Kanina sabi ni Matthew, tunay nga bang demokrasya ang meron tayo dito sa ating bansa? Hindi ho problema ng konstitusyon kasi binibigay ng konstitusyon yung sabi na natin mga elemento para matamasa ng mamamayan ang demokrasya. Mukhang ang problema po anong uri ng pamumuno ang meron po tayo? Anong uri ng mga leader ang meron tayo? Yan po ang ating problema. May gusto ba kayo sabihin, Richard, Jenny, ngayon ganito po medyo gipit na tayo sa oras. Hihilingan po natin ng sabihin na nating pagsasarang mensahe, no? Closing remarks itong ating mga kapatid dito. Unahin na natin si Jenny bilang ating masyadong mali yata yung ladies first. Pero sige Jenny, please para sa ating closing remarks. Ayan, para po sa mga panghuling remarks po natin, gusto ko lang pong diinan na ang nagbabadyang tawag nito, ang nagbabadyang pag-umpugan ng dalawang pamilya, of course, ang Marcos at Duterte, na parang nag-a-appear sa masa ngayon na against itong dating presidente, no, at ang kanyang pamilya sa charter change. Pero bilang mamamayan at lalo na't mga kabataan, hindi natin kailangan mamili sa dalawang nag-uumpugang bato dahil nakita na natin kung ano ang tawag nito, kung ano ang naging resulta ng kanilang mga pamumuno. At there is no unity in unity. And that's the truth na kailangan nating paghawakan. Na hindi natin dapat bigyan ng pagkakataon ang isang pamilya na kumitil sa napakaraming buhay no, sa extrajudicial killing na makuha ulit yung
yung power, itong upuan na pinag-aagawan nila dahil lamang dito sa usapin ng Chacha. Lalo't lalo na ngayon na meron siyang kinakaharap sa ICC. So bilang mga kabataan, kahit pilit tayong sinosuppress sa ating mga karapatan, sa ating freedom of expression, hindi matitigil ang mga boses natin sa pagpapahayag kung ano yung totoo, kung ano yung tama, at kung ano yung pinagpapakibaka natin. Sabi ng organization na pinangahawakan ko, basahin ko lang. Ito ay mensahe sa akin sa nakalipas na project namin. Second lang po. Ayan, sabi ng isa sa mga officer, isa sa mga bata, mainit man ang mundong nakapaligid sa atin, alam kong para sa atin ay tamang ginagawa natin. Our voices might be loud enough to make them think that we cannot step on the limits, but our voices are powerful enough to make them move. Ang paglaban sa nagbabadyang Chacha ay hindi kailanman kasalanan, at bilang mga kabataan, meron tayong karapatan para ipagpakibaka kung ano yung mga ipinaglalaban natin. Ngayon lamang at isang mapagpalayang hapon sa ating lahat. Salamat po kayo. Salamat, Jenny, no, sa pagpapaunlak. Virtual clap po para kay Jenny Habon. Siya po ay isa sa mga leader kabataan, no, sa hanay po ng mga student councils. At saka siya din po ay nandito bilang bahagi po nung Tayo, no, Move Tayo Coalition. Ayan. Kuya Egay, si Matthew po ay convener natin sa Tayo Coalition. Parang may gusto po siyang i-invite sa Tayo Coalition, nakasama natin si Richard. Yes po, kaka-email ko lang, Richard, sa mga student councils ninyo. Chat! Sige, sakto mag-effect talaga ako ng emails. Opo. Well, kami po sa Tayo Coalition, the Alliance of Youth Against Charter Change, or Tayo Against Chacha, ay mula sa Student Council Alliance of the Philippines, Bayan Youth, at even Model SK Network na parte si Frank Neto, ay naniniwala kami na bilang mga kabataan, again, kagaya po na sinabi ko nung intro, bilang pagwawakas ay mas priority po ito. Sa hanay pa lang po kasi talaga ng kabataan, ay kitang-kita na natin na napakadaming problema. Education crisis na may 600,000 classrooms na kulang, sabi ng DepEd. DepEd mismo nagsabi. Sabi na habang milyon-milyon na kabataan, nung pandemya, 4.5 million na kabataan ang nag-drop out of school mula kinder hanggang college level, ay nagpapakasasa tayo na hindi ito sagutin at hindi ito tugunan. At itong mga leader natin, mga hinalal natin, ay sumasayaw ng Chacha. No? Sumasayaw ng Chacha at dinidistract ang kanilang mga sarili sa ganitong layunin. Mula din sa hanay ng mga leader estudyante mula sa Student Council Alliance of the Philippines, nire-reaffirm namin na sana'y tugunan ang edu crisis. Sana'y ang krisis ng edukasyon o ang edu crisis. Sana tugunan ang trabaho na kinakailangan din ng mga kapwa naming kabataan. At higit dito, for example, ay ang call ng Akbayan Party at ng labor movements ay itaas yung sahod. Gaya ng ginagawa ni Senator Risa Hontiveros ngayon sa Senado, na marami ding sentiments sa ang mga kongresista na dapat daw hindi ito itaas. Etong mga nag-sentiment na to na hindi itaas, ang priority nila,
ay Chacha. So, hindi naman natin kailangan ng Chacha upang tugunan ng krisis ng edukasyon. Hindi naman natin kailangan ng Chacha upang tugunan ang trabahong kulang para sa kapwa nating mga mamamayang Pilipino. Hindi natin kailangan ng Chacha para paramihin at palawakin ang welfare services. Hindi natin kailangan ng Chacha upang tugunan ang mental health crisis at ang health crisis na meron tayo ngayon. Bilyon-bilyon na budget ang pinupunta sa iba't ibang proyekto para sa sarili nilang mga interes, sa mga programa at polisiya na hindi naman tumutugon sa mga danas ng mga kapwa nating mamamayan. Mispriority po ito at panawagan natin sa tayo, sa SCAP, Model SK at Bayan Youth at of course ng PARA ay kitang-kita natin na dapat tugunan muna itong mga problemang ito at iangat ang antas ng pamumuhay ng kapwa nating mga Pilipino, ng kapwa nating kababayan at ang kapwa naming mga kabataan kesa pagtuna ng pansin ang Chacha. Gusto ko yun ha. Virtual clap para kay kapatid na Matthew. Mula po siya sa Akbayan Youth, no? At saka convener daw po ng tayo. Hindi ko naman ulitin yung sinabi niya pero gusto ko lang susugan. At saka palagi ko sumasang-ayon ng ating mga kapatid na kasama natin dito ngayon sa ating panel at sa mga nanonood. No? Yan, Miss Priority. No? Kung ano-ano kasing pinag-aasikaso ninyo para sa interest ninyo, yan, nakikita yan ng taong bayan. Dapat unahin. Kung totoong kayo po ay para sa taong bayan, ay dapat unahin po ang pangangailangan at hindi kailangan ng taong bayan ng charter change. Ang kailangan po ng taong bayan, yung sinabi na nga po natin mga kapatid, at lalo na ng kabataan, di ba? Kaya po may problema tayo at krisis sa edukasyon, meron pong mali sa pagmamanage ng pag-handle, di ba? Nitong ating Department on Education. Saan ba siya busy? Aba busy ata sa kaka-red tag. Busy ata. Sa pagbabantay niya doon sa mga kabataan na baka mamaya sumapi daw sa mga kilusan. Ayan, kabibisi niya dyan, hindi niya nakasikaso. Yung dapat asikasuhin sa departamento. Sino ba yung sinasabi ko? Pero alam niyo na kung sino yan. Susunod naman po, tawagin natin ang iniimbitahan, no? Si Richard. Ayan, Chard. Ayan po, no, bilang pagtatapos, no. Nakalimutan ko sabihin tong part na to nung mga nakaraang nakaraang episode. Pero ito, according sa Article 9C, Section 2 ng 1987 Constitution, nakasaad doon na si COMELEC ang nag-spearhead sa lahat ng voting, kasama yung plebiscito, people's initiative, mga initiatives, And ngayon ito pinoint out ni Sir Ed Salagman na merong lumaki ng 12 billion yung budget ng COMELEC. And pinupunto niya rin na itong paglaki na to, itong 12 billion increase na to sa budget ng COMELEC ay nakalaan sa pagboto para sa charter change, 'di ba? Napakalaki ng pera na 'yon, 12 billion na pagtaas, total ng 14.2 billion ang budget ng COMELEC. 'Di ba? Yung tinaas na amount ng pera na 'yon, napakalaki ng magagawa nun para maibsan o may improve yung mga crisis na kinakaharap natin sa edukasyon, yun nga, 'di ba? Kita na ng mga last surveys na nilabas, si Pilipinas kulelat na naman sa science, math, English proficiency, kung ikukumpara sa iba't ibang bansa. 'Yan. Miss priority, tama nga yung sinabi kanina ni Matthew na miss priority ito. And kitang-kita talaga, walang konkretong konkretong reason kung bakit kailangan baguhin. At yung mga taktika nila, puro panlilin lang lamang. Kitang-kita yung panlilin lang. Ayun. So yun, sa mga kasama kong kabataan na nandito, tsaka sa mga nanonood, or sa sino mang mga kita nito, sa social media, na may oras na, para kalampagin yung dapat kalampagin, maging mapagmatsyag po tayo sa kung ano talaga yung nangyayari sa paligid. Kasi ito ay hindi lang ito ay hindi lang something na maliit. Ito ay something na malaki yung maging epekto, hindi lang sa atin, kundi sa kinabukasan at sa mga susunod pang henerasyon ng Pilipino. Yun lamang po, and maraming salamat. And ayun, no to charter change po tayo.
Yes, salamat. Virtual clap para kay Richard, no? Si Richard po ay mula naman po sa College of Arts and Sciences, Student Council, at saka ng Cavite State University. Oy, correct niyo ako, baka mali mga info na binibigay ko. Ayan, maraming salamat, Chard. Oo. Ito naman po ngayon, tawagin natin si kapatid na Frank. Mula naman po sa Area H Youth Council. Ayan, wawalas pa talaga ako nun si Jenny kasi. Pero ayan, dadagdagan lang natin no, yung sinabi kanina ni Jenny tungkol sa peking opposition, no, na huwag tayong magpapalin lang sa mga fake opposition na dinadala lang naman yung pansariling interest no, ng kanilang pamilya. At nagbibigay din, no, at minsan nang sumupil sa mga karapatang pantao natin nung sila'y nanunungkulan. Kaya dapat hindi tayo magpalin lang dito dahil gusto lang naman nila ay kung ano yung para sa kanila at nagiging fake opposition pa nga no ng Chacha. At dagdag na rin natin no yung nangyari sa paggamit sa mga barangay at sangguniang kabataan para mas ipalawakin pa tong PI na ito no. Nagamit tayo diyan dahil sila yung nagmobilize din through different memorandums at mga anunsyo. Kaya ayun, sana maging kaisa tayo dito no ng COMELEC din sa pag-dismiss dito sa mga pirmang ito at panawagan natin iyan. Kaya ang ating panawagan din no, ay ipatupad ang konstitusyon ng lahat at hindi ang tsa-tsa ng ilan. Maraming salamat po. Yes, salamat. Frank, virtual club po kay Frank Araneta. Yan, again, mula po siya sa Area H Youth Council. Ito po ay mukhang samahan nito ng mga SK, no? Ayan, isa rin po siyang konsehal o councilor ng SK. Binabati muna natin si Budit, ang ating nanonood po siya ngayon. Ayan, taas kamao sa Akbayan Youth at SCAP. Yes, palakpakan po natin mga kapatid sa Student Council Alliance of the Philippines at saka sa Akbayan Youth. Ayan. Meron po tayong kaunting announcement bago po natin tawagin si Soulful ulit para sa isang last na tugtog. Pero meron po tayong panawagan. Ang tawag po natin dito ay parang version natin ng signature campaign. Teka lang ilalakihan ko yung sarili ko. Magkakaroon po tayo sana ngayon ng gano'n na symbolic na action, pero dahil hindi tayo kompleto at nahihirapan tayo, no? Ipapakita ko na lang po at sample. Kami po ay nananawagan sa mga kapatid natin sa nanonood. Ayan. Ganon din po sa ating mga kapatid na sila Jenny, Matthew at saka si Richard at saka si Frank. Magka-call po tayo na parang kontra doon sa pirmahang nagaganap. Symbolic po ito ng express ng mga pagtutol ng mamamayan dito sa sa Chacha o sa charter change na kanilang pinapanukala. So magkakaroon po tayo ng mga invitation sa iba't ibang organization na para bang ipakita din natin ang ating pirma. Ayan, so pipirma rin tayo. Ang tawag po natin dito ay lagda. Ang biruan po namin dito pero hindi po ito pinala, no? Laban para sa demokrasya. Lagda. Pinilit no? Trying hard no? Pero sige po, ito po ay parang symbolic protest natin na kung saan ay inaayaan ng iba't ibang mga nanonood sa mga grupo, pa natin iba, na magsulat ng Noto Chacha tapos pirmahan po natin at ilagyan natin ng lagda sa ilalim. Pero not necessarily correct na signature nyo kasi baka mamaya masalang naman yung privacy ng ating mga signatures. No? So pwede naman talaga na pangalan lang is i-unwritten lang natin or magmumukha siyang pirma. So yun po. So abangan po ninyo ang panawagan ng para dito. Ayan, ilalabas po natin yan sa social media. Tapos i-request natin ng mga kapatid yan, Noto Chacha. Ayan. Si Jenny ay naglagay na ng background niya na Noto Chacha. Si Richard naman ay sa cellphone. Ayan, pinapakita nila. At saka si Frank. Pakita naman natin Frank ulit. Ayan. Yeah. Bigyan natin ng virtual clap ang mga kapatid natin mula sa mga kabataan, no? Leader kabataan. Ayan. Okay. Sana ay nakaambag ang ating conversation ngayon para dito sa ating sisikap na mapigil itong charter change na pinapanukala nitong mga meron lamang mga motibo. Dalawa ang highlighted pero marami pa pag dinitali natin. Una, para po sa tinututulan po natin at saka sa mga kapatid natin nandito, yung motibo para doon sa sinasabi nilang
pagbubukas ng ekonomiya, lalong-lalo na sa mga malalaking negosyo ng mga foreign, ano. Kasi sa kabilang banda, tumututol tayo diyan kasi mas ang gusto nating patibayin at dapat sana ipatupad sa garin yung binibigay na proteksyon ng konstitusyon para sa ating mga may hirap, sa ating mga kapatid na magsasaka, manggagawa, o yung sinasabi natin mga social justice provision ng ating konstitusyon. At sinasabi na rin po ng mga experts, hindi po ang konstitusyon ang problema kung bakit po hindi umuunlad ang ating ekonomiya. Mukhang ang mga problema ay matagal nang nandyan. Ayan po ang korupsyon, nandyan po ang mga misprioritization, pagbabudget, no? Sabi nga ni Richard, laki-laki ng binudget para lang doon sa COMELEC na idinagdag para daw dito sa tchatcha na ito. Pero samantalang hirap na hirap po. Pagdating po sa request ng pagtaas ng sahod, pagtaas ng sahod ng mga government employees, no? Hindi naman talaga na ibibigay. Ganon din po yung mga pangailangan ng ating mga sektor. Ang sektor ng edukasyon, itong ating mga kabataan, binawasan pa ata ang budget kung tama ako kasi mas ang prioritize ay yung intelligence funds. Binabalik ko lang, no, pero dati, 'di ba, parang mas simpa ang priority kaysa dito sa budgetan at paunlarin yung pangangailangan ng sektor ng edukasyon. Ang mga guro po natin, matagal na pong nananawagan niya ng pagtaas ng kanilang sahod at pag-unlad sana ng kanilang kalagayan. Pag inisa-isa po natin, kulang po ang ating oras. Pangalawa po na matinding tinututulan natin ay yung sa usapin po ng pampulitikang probisyon, ng pagbabago sa pampulitikang probisyon ng ating konstitusyon. Na kung saan ang primary at saka nasa unahan. Alam naman natin, ayaw lang nila pang ilantad ngayon. Tinataktika nila tayo, pero ang tunay nilang gusto ay tanggalin ang term limits. Gusto po nila na maghabang buhay na nakaposisyon o nasa kapangyarihan. Hindi ko na ulitin yung mga dahilan pa at mga detalye niyan, pero tandaan po natin, magsama-sama po tayo sa pagtutol sa pakanang ito. Kumilos po habang inaalala natin ang kahalagahan ng people power, alalahanin din po natin na kaya po nagkaroon ng EDSA People Power dahil po sa pagkilos ng mamamayan upang tutulan ng diktadorya. At ang isang isinet up o iniayos para po maibalik ang demokrasya ang pagkakaroon ng proteksyon sa pamamagitan ng ating saligang batas. At yan po ang gusto nilang tanggalin, kaya po gusto lang naman nila ibalik yung sobra-sobra kapangyarihan na alam naman natin na kahit sino ilagay mo ay aabuso o abusuhin yan. Sige po, maraming salamat. Tinatawagan nating muli bago tayo matapos ang Soulful Band. Palakpakan po natin.
Yun, virtual club. Pakpakan po natin ulit. Yes. Yeah, congratulations po sa ating mga kapatid. Again, sila po ay mula po sa Soulful Band. Ayan. Palakpakan natin. Pasensya na po kung medyo hindi po ganun ka-stable yung aming sound system. Pero susunod po, tatangkay namin uling maging maayos yan. Hindi namin alam kung ano po ang dating sa live, no? Pero hopefully ay may ayos na natin, no? Para mabigyan naman namin kayo ng isang, sabihin na natin may variety, no? Masigla, ah, ah, kaaya-aya, no? Na ating conversation. Oo. Susunod daw meron magti-TikTok. Ayan. Sige. Wala na tayong magagawa. Kulang na tayo sa oras. Umuli, pinasasalamatan natin. Isa-isa at babanggitin natin muli. Ang ating kapatid na si Richard mula po sa College of Arts and Sciences, Student Council ng Cavite State University, isang virtual club po. Salamat. At hindi pa tapos, no? Magkakaroon pa tayo ng mga susunod na episode. Guguluhin ko pa rin kayo. Tapos, nandito rin at hindi tayo pinabayaan at iniwan ni Frank Araneta. Mula naman po siya sa Area H Youth Council. Ayan, palakpakan po natin. Ano? Tapos, siyempre, si Matthew Christian Silverio. Ang haba ng pangalan. Ano? Actually, mahaba rin pangalan nila, Frank. Hindi ko lang binuo. Si Matthew naman ay mula po sa Akbayan Youth. Siya din po ay convener ng Tayo Virtual Club at saka ng Student Council Alliance of the Philippines, o SCAP. Maraming salamat, Matthew, sa biglaang pag-imbita sa iyo. Ganun din, nandito si Jenny, hindi rin tayo tinanggihan. Siya naman po ay mula naman siyempre sa Tayo din, yung kanilang organization, at sa Junior Alcu Philippines, no? Yan. Gusto ko talaga sabihin yun pangalan ng ano, para lalo kang magalitan. Joke lang. Ito po ay alliance ng mga colleges at universities dito sa ating bansa. Presidente po siya ng Junior Alcu. At inimbitahan namin kay ni Jenny. Bukas naman, live kami uli ni Jenny para naman po sa Walk the Talk. Ayan naman po. Human Rights and Climate Justice naman po yan. Sa page po ng Task Force Citizens of the Philippines. Ayan, maraming salamat po. Again, balikan po natin ang ating mga napag-usapan. Tutuloy po natin sa susunod na mga episodes. Magmamarso na po. Abangan na lang po natin yung anunsyo. Pero siyempre, buwan ng kababaihan. Yan, sa panahon po ng Marso.
at pwede nating iugnay dyan ang ating mga usap-usapan. Pero ganun pa man, maraming salamat po sa ating mga kapatid do sa ating pagtatapos para sa Pebrero, no, ng ating serye ng usapan tungkol po sa ragasa o sa tsatsaratsada, di ba? Rumaragasa, sumasagasa sa ating ekonomiya, karapatang pantao at sa demokrasya. Maraming salamat. Baka may gusto kayo shout-out, tol, mga kapatid. Shout-out nyo na kasi handa ako na yung video closing natin na pangsara natin. Sige. Thank you po sa Soulful Band. Ang galing po ninyo. Ayan. Oo. Salamat po. Ay, nakalimutan ko. Ipakilala yung mga kasama. Pakilala mo. Nakalimutan ko. Habang naghahanda ako na. Sorry. Ito nga pala yung the drum si Reggie. Yan. Tapos yung bass si Carlo ko. Nakalimutan ko. At ikaw, anong pangalan mo? Kilala niya ako yung sa hindi pa po namin. Ayan, si Jessie. Palakpakan natin uli ang Soulful Band. Sa pag-iimbita, sana po napasaya namin. Sana maulit natin to at maayos na yung sound system natin. Pero gusto natin to, itong ganitong setup sana ng Taong Bayan para medyo madagdagan ng gimmick ika nga. Sige, maraming salamat, no? Sige, wala na akong magagawa kundi magpaalam. Shoutout na lang po sa lahat ng ating mga nanonood ngayon. Kay Budit, shoutout, no? Kayo, baka may shoutout kayo. Sige, Jenny. Ayun po, inaanyayahan ko po kayo, samahan kami, no? Bukas po sa ating pang-apat na ba, Kuya Ega, yung pang-lima na ba na episode pang-lima, tama po. Ayan, so pang-limang episode sa ating, nakalimutan ko, ano ba yan? Walk the talk. Ano nga ulit yun? Palitan na yan. Hindi na alam. Sa sobrang dami minamention ni Kuya Ega. Nakalimutan ko na kung ano yun. Dahil dyan, ang guest na bukas. Palitan na daw po si Jenny. Ay, joke lang po. Ayan, ulitin ko na alam. Ayan, inaanyayahan po namin kayo bukas para sa ating pang-limang episode na may pamagat na Empower Youth Voices, Awareness, Innovation, and Technology. And naka-live po tayo bukas sa Facebook page ng Task Force Detainees of the Philippines. And abangan po namin kayo bukas at madami tayong mga pa-games. Oo. Nahiya pa rin ako sabihin until now, Kuya Egay. Pero abangan namin kayo tomorrow para sa ating pa-quiz. At ayan, para may more chances kayo na makakuha ng ating mga pa-premyo. Ayan. And ayan po, maraming salamat po again. Dugtong na lang natin, parang in-announce na rin naman. Kapartner din natin doon ang Young Bean o mga taga-Bataan. Ito yung Young Bataeño Environmental Advocacy Network. At saka kasama rin natin itong grupo nila ng CMEM. Ito yung Columbio Multi-Sectoral Ecological Movement. Sa Mindanao naman siya. So maraming salamat. Hanggang dito na lang muna tayo para sa episode na to. Kita-kits para sa susunod na episode.